Magandang araw sa inyo lahat mga amigo, and welcome po sa aking panibagong video. For today's video mga amigo, as you can see, pag-uusapan natin ang ating Twitter, no? Wiring, so connection ng resistor and capacitor sa ating mga Twitter. So flex ko lang muna mga amigo ang aking bagong Twitter sa aking 3-way D15 metal dome, no? So nagpalit na ako, pinag-retire ko na yung dati ko. Actually gumagana pa rin naman. Ngayon mga amigo, ang pag-uusapan natin yung connections ng resistor and capacitor, no? So in parallel and series mga amigo. So unahin natin tong series connections mga amigo nung capacitor and resistor. So, ang connection pala dito sa aking 3-way D15 mga amigo, naka-parallel to, no? From woofer to mid-range to tweeter. So, ngayon, ang ginawa kong connections nito mga amigo sa tweeter ng capacitor and resistor, so naka-series siya mga amigo, no? So, nanggaling ng capacitor, siniris ko yung resistor sa positive mga amigo. Ngayon, baka meron naman po mag-comment na mali. So mga amigo, so itong connections mga amigos pwede rin po no. So usually yung ginagawang connection, itong resistor dito nilalagay sa ground o sa negative. So pwede rin po 'yon, tama din po 'yon. Pero itong connections ko is tama rin po no. Pwede rin mga amigo. So para maiba naman na makita nyo na sa mga baguan na pwede rin palang ganitong connection, no? So ito yung series connection mga amigo. So ang Twitter natin mga amigo, so same watts pa rin ang pinalit ko, no? 100 watts. No? Tapos impedance niya nasa 8 ohms. So ang ginamit ko na ang capacitor dito mga amigo is focus ko lang. Yan. 100 volts, 6.8 microfarads. Tapos, ang ginamit ko rin na resistor mga amigo, 5 watts at 10 ohms. So, yan mga amigo, yan ang series connection na ginawa ko na pwede rin, ano? So, balikan ko lang yung 5 months ago na ginawa kong connection sa aking Twitter, sa Twitter horn. No, kasi meron ako napansin na nag-comment sa ginawa kong parallel connection. So ito po 'yun. Yan. So mayroon kasi correction na mali yung ginawa kong connections. So ang resistor daw dapat na-connect sa terminal, no, sa positive at saka negative. So mga amigo, tama naman po 'yun, no? Pero itong ginawa kong connection mga amigo, which is tama din. No, okay lang din po. No, so ang ginawa kong connection kasi is dito ko kinabit, no, sa after nung capacitor, no. So until now mga amigo, sa connection na ito is okay na okay pa rin ang tunog, no. Wala po akong nagiging problema. So merong nagsasabi na medyo bibigat, no? Actually sa paglagay natin ng resistor is ando na po nagdagdag na tayo ng load, no? Pero extra protection po ito sa ginawa kong connection sa parallel connection, no? Ang importante kasi nito mga amigo, nabanggit yun na bibigat yung load sa amplifier. Hindi po, kasi ang ginawa natin connection is 4 ohms, no? 4 ohms. So pasok pa rin sa requirements ng amplifier na impedance na 4 ohms, no? 4 to 8 ohms. So mas sa connection na to, mas nagbigay na nag-ano lang tayo ng extra protection, no, sa parallel connection mga amigo. So yan lang naman po yung opinion ko. May kanya-kanya naman tayong ano, no, Kung gusto nyo po yung ganong connection, okay lang din po, tama din naman po yun.
So, yun lang, na-share ko lang mga amigo. So, balik na tayo dito sa Metal Dome Twitter sa series connection, no? Kung magtatanong kayo sa akin mga amigo, sa opinion ko, kung alin yung mas safe na connection, no? Kung yung parallel ba or ang series. So, para sa akin mga amigo, so extra load protection tong si parallel, no? Pero hindi nagtatapos doon. Kahit extra load protection to, depende pa rin po sa user yan, no? Kung paano gumamit ng sound equipment, no? Kung paano ang volume, no? So doon pa rin magbabase yan sa user kung paano nyo alagaan ang inyong mga Twitter. Kasi parehas po yan, naglagay tayo ng protection, no? So yun lang mga amigo, at na-share ko lang, na ipakita ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan, na pwede rin po yung ganitong connection. So ulitin ko, itong resistor, siniris ko sa after nung capacitor, no, sa series connection. So pwede rin po ito dito sa kabila, yung resistor. Ngayon dito naman sa parallel connection mga amigo, so sa akin after ng capacitor doon ko kinonect yung resistor, no. So pwede rin po dito sa i-diretso nyo dito sa terminal ng positive, no. Safe din po yun. Okay, so ngayon mga amigo, ibabalik ko na, ilalagyan ko na ng ano ko na yung mga tornilyo ng mga Twitter, then magsa-sound check tayo, no. So yun lang naman ang kailangan natin lagi after nung connection. Kailangan ma-satisfy tayo, no, kung maganda yung output, kung maganda yung tunog. So hindi natin pwedeng i-compare to mga amigo yung tunog, kung alin ba yung mas malakas, kasi expect na mas mataas to si horn tweeter, no. So ito po ay Broadway, nasa 300 watts ang max power, 150 ang nominal. Ito naman si Metal Dome, nasa 100 watts, no, 50 watts ang nominal. So ang papakinggan lang natin dito mga amigo ay yung quality ng output, no. Siguro next time babaguhin ko tong connection, no. So series at saka parallel dito sa Broadway. Titingnan natin kung alin yung mas malakas, yung series ba or parallel, no, kung yung bigay ng output. So yan mga amigo, stay tuned. Okay mga amigo, naka-setup na tayo. So ipapaliwanag ko muna yung setup na ginawa ko, no. So gumamit tayo ng mixer at dalawang integrated amplifier. So yung isang integrated amplifier para dito sa D12, yung isang amplifier naman para sa D15. So sa connection naman mga amigo, ipapasilip ko sa inyo. Punta ka tayo sa likod. So ito yung connection mga amigo from out ng mixer. Yan, going to isang amplifier, no, auxiliary input mga amigo. Yan. Ngayon, para papuntang isang amplifier naman, so nag-line out tayo mga amigo, no. So hindi lahat ng integrated amplifier meron ito. Pero usually sa mga bagong amplifier ngayon, so lagi nang meron ito, no, para connection sa isa pang amplifier. Line out, going to audio input. So sa tape ko kinonect kasi yung selector ko sa harap sa tape naka-select. Okay? So ito yung connection naman ng mga speaker ko. So ginamit ko yung speaker A and B, no? Yan. So punta na tayo sa harap at magsa-sound check na tayo. So muli, shoutout kay Boss Lodi, DJ Christian Naive. Permission to use, sir. So
So, play na natin. Ang volume ng integrated amp natin is nasa 10 o'clock, no? So, play na natin. Lagyan natin sa 0. Yeah. So, yan mga amigo. Ngayon, subukan natin batayin yung mga bass at saka check. Batayin natin yung bass dito at saka yung mid. Yan. Yan. Tapos, taas natin itong yan. So, matinis ng tunog, no? So, ito naman, sa kabila. So, ito yung bagong metal dome natin, mga amigo. Yan. Wow. So, okay na okay, no? So, hindi siya ganong sobrang lakas, mga amigo, dahil nakokontrol siya ng resistor at saka capacitor. Pero yung quality ng tunog, satisfied na ako, mga amigo. Yan. Ngayon, balik na natin. Wow. Ganda talaga ng bass nung ni 15 ko, mga amigo. Yan, naririnig nyo yung kalanting, mga amigo, no? Okay na okay ito para sa akin. Yung balancing ng mga amigo, eh. So depende na lang sa inyo kung paano nyo i-adjust sa volume. So hindi siya yung talagang sobrang sakit sa tenga, sobrang kalansing. So yan, mga amigo, natapos na po yung ating sound check. So hopefully na satisfied kayo sa aking video, no? Kung bago kayo naligaw sa aking YouTube channel, please like and subscribe. Paki-like na rin po ang mga amigo kung nagustuhan niyo po aking video. So hopefully na may bago kayo natutunan sa aking video. At hanggang dito na lang po, mga amigo. Maraming salamat po.